ask you to bless our country and our leaders, even what we're doing in our family. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Please be seated. Ano naman po tayo, puro tayo, hindi naman vloggers and influencers, hindi naman masyadong formal. Pero tayong influencer talaga ngayon. Well, we're just here para lang, kasi po, many different reasons, first ako pala si Chairman Greg Belica from Visayas Youth Party List first nominee. General Kita is my second nominee po. I was former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman and Commissioner, former City Councilor of Manila, and I was also Executive Director of Contra Droga Program ng Dangerous Drugs Board when I was after my stint as councilor. When my father became Undersecretary of the Dangerous Drugs Board, hindi pa ako nagtotokan sa Maynila, nag-drug clearing na ako sa Maynila. So, and then dumating si Pangulong Duterte, 2016, na pork barrel buster na po ako noon. Napatanggalan natin ng pork barrel, PDAF at saka DAP sa Supreme Court. 2016, nag-meet kami ni President Duterte, and I was I became one of his senatorial candidates, and then I didn't win. He appointed me commissioner of the PACC, and then later on chairman. Kaso lang, yan rin pong opisina na unang inalis ni President Marcos and administration when he sat as a president. Kaya ngayon, kita natin, wala nang sinusumbungan ng tao, wala nang nag-iimbestiga, wala nang nag-i-expose, wala nang nagkakaso, wala na. Kaya ngayon, grabe korupsyon. Noong panahon po natin, walang congressman na ganyan kayabang. Pagka pinag-isipan niyo po mabuti, walang quadcom na napakayabang, na abusado sa kapangyarihan, inaabuso ang karapatan ng mga mamamayan, ng mga vloggers, freedom of expression, tinatapakan. Kawawa po ako sa mga kaibigan natin vloggers kahapon na mga babae umiiyak. Tinatakot nila, na ikukulong nila. Diba? Bakit? Sila lang ang pwedeng mag-abuso ng kapangyarihan, mag-abuso ng salita pag sila nananakot, hindi. Tapos mga tao, wala naman sa kapangyarihan. Pagka nagsalita ng damdamin nila, dress sa pamahalaan, na guaranteed ng ating saligang batas, kanilang tatakutin ng kulong, di ba? Contempt. Kaya that is also one thing na akin pong iti-taper down sa Congress, yung kapangyarihan na mag-contempt. Hindi ba pwede na, in the exercise of your right to express, takutin mo ang mga tao na pakukulong kita, diba? Iko-contempt kita. Dali mo sa korte, di ba? And one of my platforms na gagawin namin sa Visayas Youth is to push for the Magna Carta for vloggers and internet users. Define na natin ano ba ang karapatan natin sa paggamit ng internet, yung garansya ng ating freedom of expression na hindi nagpa-violate ng mga batas. Paninirang puri, yun naman ang libel . Diba? Pag sinisira ang puri mo, yan, bawal na talaga yan. Talaga yung pananagutan ka. And then, to create a special court na i-hear yung mga, ayoko ng libelous cases, libelous statements. Pero, hindi rin dapat pinipigilan yung ating kalayaan na i-address ang gobyerno sa mga makikita nating pang-aabuso dahil karapatan po ng Pilipino yan. Another thing is, marami ko kasi nagtatanong sa akin, Sir Greco, di ba pinatanggal mo pork barrel, PDAF, DAP, bakit Supreme Court? Ba't di mo ulit kasuhan? So kaya po, I decided na i-explain ko na kung ano ba talaga. Wala ka nang kakasuhan dahil tapos na. Tapos na ang issue ng pork barrel. Bawal na yan. Batas na yan. Ang nangyayari ngayon, bawal na, ginagawa pa rin. Yun po ang problema natin, is how to hold these people, Congress and government,
executive department and the legislative department accountable for using the pork barrel. So I'd like to bring you dito po sa decision ng Supreme Court. Ito po yung Bellica case na laging pinag-uusapan. The pork barrel was declared unconstitutional. Kita niyo po ito. Sabi ng Korte Suprema po, ito mga pork barrel funds historically encourage dole-outs. Hindi the same. Pag sinabi niyo po kasi pork barrel, ang sabi ng Supreme Court, these are lump sum and discretionary funds to government, especially legislators and the executive department. Ang sinaway po ng Supreme Court is the pork barrel system. Ito yung sistema na pag-appropriate at pagbibigay ng pera sa mga politiko na buo-buo yung lump sum tapos walang malinaw na paggagastusan or discretionary. Dati kasi, congressman ka, 70 million, senador ka, 250 million. Tapos, ang Pangulo, akin na ito lahat. Diba, ako na bahala dito, executive department. Meron ng malampaya funds na discretionary. Ibig sabihin, bahala ka kung saan mo gustong gawin. Ito yung sinabi ng Korte Suprema, it inculcates a perverse understanding of representative democracy. It encourages a culture of that misunderstands the important functions of public representation in Congress. It does not truly empower those who are impoverished, found in the margins of society. There are better, more lasting systemic ways to help our people survive. Better kind of democracy should be the ideal and should be the norm. Ito na naman yung nangyayari sa atin eh. Because of their AKAP, AIX, TUPAD, CARD, ang mga congressman, namimili ngayon ng pagbibigyan nila. Yun po ang pinagbaho, pork barrel yun. Dahil yung kapangyarihan mag-appropriate ng pondo sa gobyerno does not bring with it the power to implement the programs and the funds. Ibig sabihin, si congressman, being an appropriator of funds, does not give him the power na ako, congressman ako, ikaw bibigyan kita, ikaw bibigyan kita, ikaw hindi, ikaw hindi, ikaw bibigyan kita. Bawal po yun. Ang gumagawa po nun, Executive Department, DSWD. Kasi DSWD ang nag-aaral, sino pa talaga ang mahirap, sino pa talaga nangangailangan. So ang bibigyan talaga, yung nangangailangan. Pag congressman, mayor, barangay chairman, or politiko ang pumili niyan, ang pipiliin niyan yung mga botante niya. Oo. Botante sa distrito. Hindi mahirap naman talaga sa distrito eh. So magiging, wala na yan, political gains na yan. It erodes economy, it erodes the, ano ba to, yung culture of working hard and the morals of people. Dahil pera lang naman to eh, di ba? So yung pang problema dyan. Plus, wala kang, ano yan, ang tawag ko dyan, tulong para humirap. Yan. Alam niyo po, ngayon talaga, kasi yung mga tao hindi na magtatrabaho eh, ayaw na magtrabaho. Totoo yan, akala ko noon parang theoretical. Ngayon din nakikita talaga mga tao, well, may tatanggapin naman ako eh. Diba? So parang maraming mga tao, hindi naman lahat, ayaw na magtrabaho. Pagka hindi na nagtatrabaho ang tao, wala na, babagsak na ekonomiya. Dahil hindi pera nagpapayaman sa isang bansa. Laging tao na nagtatrabaho at nag-create ng mga sistema para umunlad. Tulong-tulong kaya umuunlad ang bansa. So, bigyan mo ng pera yan, wala yan. But you have to have job systems, you need developments to come into our country para mag-create ng trabaho. And to encourage those developments, and I'm going through the jobs and businesses, you have to fight red tape, you have to fight corruption, and you have to give a peaceful and orderly society. Yan. So ito po, matagal nang sinabi ng Supreme Court na yung ginagawa nila bawal. Problema, ginagawa pa rin nila eh. Punta po tayo.
Ito sasabi, politics should be, Supreme Court pag sabi ito, politics should not be as it was, eradicate greed, extract accountability, build a government that has collective passion for real social justice. Ibig sabihin, hindi mo gamitin ang politika para sa sarili mong interes. Alisin mo yung greed. Now, accordingly, I vote to grant the petitions and declare, ayan, Title XLIV of the General Appropriations Act as Act of 2013 unconstitutional. Yan po yung PDAF. The Presidential Decree 910, ito po yung Malampaya Funds. And the purposes as may hereafter be directed by the President as the phrase, yun po yung sa as. Yun yung lalagay kasi nila sa budget o kung ano man ang gusto ng Presidente. Parang yung ginawa ngayon na blinangko, ganun yun eh. Sabing ganun, and to finance the priority infrastructure development programs are likewise deemed unconstitutional. Yung mga congressman, okay, ito kasi history ng pork barrel. Yung mga congressman nagdadala ng proyekto at pera sa distrito nila, local projects. Ngayon, compromised ang posisyon na yun dahil pag sila namili ng projects, di sila rin ang may kapangyarihan manipulahin ng projects. Okay, so bawal na po yan, inalis na yung PDAF, wala na sila 70 million. Ang problema ngayon, ang workaround nila, dati may 70 million kayo bawat congressman, may 250 million bawat senador. Ngayon hindi, nag-uusap na lang ang executive department at legislative. Usapan na, wala nang PDAF, usapan na lang. So may consent na. O sige, ito na lang bigay ko sa'yo. Yun ang problema. Tapos, wala na tayong trace dahil wala nang PDAF eh. Cash-cash na. Yan ang problema. Cash-cash na. So, mangyayari, lahat ng papasok sa distrito, kay congressman daw yun, dadaan ka. Wala raw bypass. Diba? Kailangan puporsentuhan mo yung congressman. No, ano ang problema dyan? I-implement ngayon ng mga district engineers yan. Eh, problema, yung district engineer, kaya ipalipat ng congressman pag kinagalitan, mawawala ng trabaho. So, susunod siya ngayon dahil hawak siya eh. Ang may problema yung congressman. Kaya po, dapat ang appointment ng DPWH Secretary hindi na pinadadaan sa Kongreso sa Commission Appointment. Yan ang problema dyan eh. So isusulong po natin yan dahil isip ko, sabi ng mga DCSR, wala naman kami magagawin. Inuutosan lang kami, pati kung magkano ang kanila. Committed na daw yan. May mga bata silang pupunta sa amin. Kasi committed na kay congressman yan. Committed na sa ganito yan. Pag di sila sumunod, sisipakin sila. Kasi nga, yung power to appoint. Okay. So dapat, paalis natin ang DPWH Secretary sa Commission on Appointment. Diba? Hindi dapat yan sa Presidente lang yan. Kung sino ang DPWH Secretary, Presidente lang yan. Hindi na i-confirm dapat ng Congress yan. So pagka may problema si DPWH Secretary, nakarating sa Presidente, kaya niya kagad sibakin. Ngayon naman kaya niyang gawin yan, pero dahil nakikisama siya sa mga appointing authority niya, which is Congress, yun. Set sa akin na, si DE, dito mo ilagay, si ayaw ko ng DE na to, ganyan. So, paalis po natin yan. That is going to be our proposal para hindi makompromise ang ating... Kita niyo po rito sa Metro Manila, I put this on video. Dito sa Metro Manila, maniwala kayo sa akin, you can ask any engineer. Wala na hong kalsadang gagawin dito. Wala na. Nagawa na lahat ng kalsada rito. Gawa na. Doon na sa probinsya dapat gumagawa. Dito wala na. And that's why nakikita natin yung kalsada, sira pa, ayos pa, ginagawa na naman. Only for commissions. Nung 2 days ago, nandun po sa may Malacanang, dumadaan ako, nagulat ako, kahapon lang ayos tong kalsadang to, bakit ngayon? Binasag na naman. So, pumarada po ako, pinuntahan ko yung
mga nagtatrabaho. Siyempre, mga trabador lang naman yan. Di ba? Sabi ko, boss, ano to? Sir, ano ito yung inaayos yung tulay? Parang pinatitibay yung tulay. Saan? Sinilip ko, tatrabaho sa Salilam. Nire-reinforce sa ilalim, nire-reinforce nila. Oh, bakit? Ba't sinira niyo yung espalto? Inaayos siya sa ilalim, pero kinalbo yung espalto. Wala maki po. Sabi ko, inutusan lang kayo. Hindi lang ko, yan po. Naayos mo yung ilalim, pero pati taas, sinira mo. Wala naman sira yan eh. Because of commission. Sabi ni Aimee, ni Senator Aimee, umaabot na raw ng 40% kayo ng komisyon ng mga politiko. Pag makita niyo yung video ko, inilabas ko po doon na up to 88% napupunta na lang po sa komisyon. Tapos they're paying themselves 2 million pesos a month. That's horrible. Tapos tayo, 750 pesos a day ang minimum wage natin. Tapos pera ng taong bayan. So, meron talaga yung diferensya. Okay, ito po, pakita ko sa inyo. Mahaba po kasi itong decision na to 92 pages to, pero highlights lang po. Ayan. 208566. Yan. Ito yung sinasabi lang the Belgica case. Ako po kasi ang napili na mag-lead ng laban noong 2013. So binuo ko yung grupo, pati mga abogado, sinumpa natin yung kaso. At nakikita ko yung nangyari doon, ito yung nangyayari ngayon. Una, tini-RO ng Supreme Court, tapos gaya nung sa PhilHealth, tapos ngayon pinababalik na sa kanila yung pera. Ganon din yung sa amin, sa DAP na pinababalik yung pera at pinaiimbestigahan na lahat ng nag-abuso sa pork barrel. Ang point, saan natin iimbestigahan? Sino mag-iimbestigahan? Kasi pag ang sinampa mo sa ombudsman, hinatulan ng ombudsman, kunyari, preventive suspension muna, ang mag-i-implement din po nun, Congress. So, wala mangyayari. Di ba? Yun. So, kailangan ibahin natin. Kailangan hiwalay, third person, third court. Huwag Congress. Diba? So, wala mangyayari pag sa inyo eh. However, ngayon, eleksyon. Yun po ang aking panawagan. Ngayon, meron tayong pagkakataon na alisin talaga yung mga korap. Alisin talaga yung mga drug peddlers, kung meron man sa kanila. Yung mga hindi nagtatrabaho na maayos, alisin talaga kasi eleksyon eh. Tayo ngayon na may kapangyarihan. Kung hindi natin makuha sila na imbestigahan ang sarili nila, which wala namang gagawa siguro nun, tayo magpalit sa kanila. Okay. Ito po, pakita ko sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng pork barrel? Okay, pork barrel as a concept refers to an appropriation of government spending meant for localized projects. Nakita niya na. Diba? Kalsada, etc. Dollars. Secured solely or primarily to bring money to a representative. So, bawal na yan. O, nakita niyo isang video na ipinost ko, merong congressman na hindi ko naman kilala kung sino, pumunta sa isang pagtitipon, biglang masaya yung mga tao. O, sabi niya, magbibigay ako rito sa inyo, lahat, ng 1 million pesos na AX. E di siya pumili na pagbibigyan. Bawal yun eh. Wala silang kapangyarihan. The power of Congress over the purse, or the power over the purse was given to Congress, not congressmen. Iba yung congressman ka, iba yung kongreso kayo. Okay. Ito, in the Philippines, pork barrel has been commonly referred to as lump sum and discretionary funds of members of the legislators. Tanong, ang AKAP po ba is a lump sum and discretionary fund of legislators? Yes. AX? Yes. Tupad? Yes. Ano pa, yung card? Yes. Sila namimili. Yan. Umaip. Sila namimili. Kasi ilagay nyo sa budget, kunyari, sabihin nito, 1 billion pesos for AX. Ang DSWD ngayon, ang pipili ng beneficiary. Hindi si congressman. Hindi mo yung congress ito, 1 million pesos.
Bibigyan ko kayo lahat ng AX. Tapos, ito, meron akong card dito, meron akong rito, tig 1,000 piso para raffle. Violation of the law. Pwede na i-demanda itong mga to na iba't ibang kaso. Plunder, malversation, pwede na yan eh. Abuse of power, pwede na i-demanda yan dahil diretso na eh. Bawal na yan, ginagawa nyo pa rin. Yan po yung sagot ko sa bakit hindi ka mag-file ulit ng kaso. Tapos na, wala na tayo ma-file. All we need to do is hold people accountable for violating the law. Malversation is the use of money to a different function other than its appropriation. Yun, malversation yun. Government funds and government property, ginamit mo sa ibang pamamaraan, malversation yun. Ang pondo ng bayan, bawal mo pinorg barrel mo. Pagka magkano ang nilagay nilang AKAP, AX, o hindi na malversation, plunder na yun. Pag binigay ngayon sa congressman, ganun po ang ngayon ang kalakaran, punta ka kay speaker, bibigyan ka ng appropriation para makakuha ka ng pondo. Kaya tanungin niyo po yung mga congressman, yung mga pumirma para impeach kay si VP Sara. Bakit nila pinirma? Kanya-kanya po silang paliwanag. Tatanggalin po ako sa partido. Wala daw po akong pondo. Nakikita na sa social media. Ewan ko, nababasa ko to nababasa ko lang po ito. Hindi ko alam kung totoo to, pero mayroong mga congressman na sila mismo nagsasabi, pinopost pa sa Facebook, na mawawalan sila ng pondo. Ang puntos doon, paano nagkaroon ng speaker ng kapangyarihan mamili kung sino ang bibigyan ng pondong congressman? Wala ho yan sa kapangyarihan ng Kongreso mismo, lalo na ng speaker. Hindi pwede mamili ang speaker, ikaw bibigyan kita, walang ganong kapangyarihan ng speaker dahil walang ganong kapangyarihan ng Congress. Wala. Ang kapangyarihan ng Congress mag-appropriate ng pondo at magsabi, itong pondo ng DSWD, itong pondo ng DMT, itong pondo ng DepEd, itong pondo ng OP. Yun ang kapangyarihan ng Congress. Pero hindi pagsabi yung Congress or ng Speaker, Congressman A, B, C, eto kayo, tipo 150 million kayo, diba? O magpa-quadcom kayo dyan, eto sa inyo. Walang ganon. Bakit nagkaroon ng discretionary fund ang congressman kahit pa siya speaker? Wala. Hindi pwede yon under the law. Ngayon, kung ginagawa nila yan, that's a violation of the law. So how do we hold them accountable? File cases, number 1. Number 2, sabotohan. That's how we hold them accountable. Kaya tama na itulak natin ang pagbabago at federalism. Kaya ang dami na nagwawala. Secondly, ito po gusto ko i-discuss. Yung ating kalayaan na magsalita at mag-express ang ating sarili is guaranteed under the Constitution. It is a constitutional guarantee of democracy. Freedom to express and express grievances towards government. Hindi mo pwedeng i-curtail yan. Now we see congressmen organizing themselves into committee and calling out bloggers na merong threat or at least perceived threat na pakukulong kita through contempt. That's curtailment of freedom of expression which is guaranteed. Ngayon, meron tayong mga batas, di ba? Pag libelous ang statements mo, pwede kang kasuhan, pwede kang makulong. So I think we need to strengthen that in law. Yung constitutional, kasi iba na ang panahon na yun eh. May internet na. Now people are empowered to express themselves more freely. I said express themselves more freely within the bounds of law. So palakasin po natin yan. Itutulak ko nga po, gaya na sinabi ko, yung Magna Carta for bloggers and internet users sa Kongreso para ma-define kung ano ba ang karapatan at ano ba ang benepisyo ng mga taong gumagamit ng internet sa paggamit ng
sa proteksyon nila sa kanilang kapangyarihan magsalita. Hindi ba pwede na mga political critics tayo na hindi naman tayo naninirang puri, na hindi naman tayong nagsasalita na kasinungalingan para manirang puri, bigla tayo ipakukulong. Walang ganun. Iba yung kaya sa pork barrel yan eh, bawal yan eh. Iba yung sasabi ka, magnanakaw yan siya, bakla pa yan. Iba yun. Pagka ganun ang banat mo, ganun ang tirahan mo, libelous yun. Pero pag sabi mo, pag nanakaw na yan, abuso na ng kapangyarihan yan eh. Wala namang kapangyarihan ng Kongreso. Kahit speaker ka pa, kahit presidente ka pa, kahit sino ka pa. Walang ganyang kapangyarihan dahil the law is above all of us. That is prone to corruption. Pag mga ganun, wala yung kalayaan natin yan eh. Diba? Bakit allegedly nagbigayan kayo ng pera na para impeach ang Vice President? Wala namang ganun eh. Wala namang paninira yan. Hindi naman sinabi na ikaw nagbigay ka ng ganito. Nagtatanong ka eh. Karapatan po natin yon dahil tayo ang naghalal sa kanila. Tayo ang saligang batas. Tayo yun, yung consent natin, yun ang saligang batas, yun ang Pilipinas. Ngayon, timely po ito, siyempre, Greco kandidato ka, kaya ka ganyan. Kaya nga ako kumakandidato para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabago. Diba? Kung ayaw niya, di ba ala na FGF sa inyo? Diba? Harapin yung mga Pilipino sa ginagawa ninyo. Yan. Pangalawa po yun. Pangatlo. So these are the things that we will push forth in Congress po. And the third thing is to push for more jobs. We need to create jobs. We need to have a government that will create jobs. Hindi ko yung dole-outs. Dole-outs are political, political instruments. It does not build up economy and create jobs. So, gusto ko pong ipresenta sa inyo yung amin pong inihahanda. Ano ba talaga ang, para po makita lang po nating lahat, kung ano ba talaga ang plano ni Bisaya Youth. Hindi ho yung para maging congressman ako. Hindi ho yun eh, dahil hindi ko na ho kailangan eh. Chairman na ako eh. Ako na ho naging isa sa mga pinakabatang gabinete ng bansa sa kasaysayan. Wala na, nung time ko, I've already proven myself na, buwis buhay nung nilabanan namin ang korupsyon. And I was blessed to be working under the President. Tapos magko-congressman ako, this doesn't give me honor. Bakit ako bumabalik? Nasosobrahan na po ako eh. Lahat ng ginawa natin noon, na pinagpursigihan namin, binaliwala lahat ngayon. Bali ka na naman ng droga, grabe na naman ang korupsyon. Bakit walang congressman na nag-e-expose ng korupsyon sa Congress? Walang congressman na nagsasabi, ganito kalaki ang komisyon dito. Ganito kalaki ang... Bakit? Why does it have to be me? Puro naman tayo lahat third person ng pagka-chismis. Sinabi ng contractor, sinabi ng Bakit wala? Kasi nga I don't know, probably, alam ko sigurado that if you are in the take, mahirap talaga magsalita. Sa totoo lang po, hindi man namin nasira ang korupsyon noon. Pero hindi ko ganito kalala ngayon. Noon talaga, baba. Kasi kahit mga congressman nasasama sa investigasyon namin. Di ba binabasa ni Pangulong Duterte yung pangalan? Tinatanggap yung report namin, binabasa yung pangalan. So napipigilan kasi na-expose. Diba? The PACC did not have jurisdiction over Congress. Ano lang kami, yung presidential appointees lang kami. Pero pag nag-report ang tao, wala naman jurisdiction ang report ng tao. Report ng tao, lahat yun. So then we have to take it in consideration, tapos give it to the proper office. But then when the President asked for our report, then I gave it fully. Tapos binasa niya. Pagka gano'n, napipigilan ng kasamaan kasi na-expose. Ngayon wala nag-expose eh.
We will do that in Congress. Bakit? Pera na taong bayan. Public office is public trust. Di ba? And all government authorities, employees, and officials must at all times hold themselves accountable to the people. Yun ang sabi ng saligang batas. Yan. So, anyway, kaya po natin lalabanan yan, pati po ang droga. Lumalala na naman, ibabalik natin ang laban kontra droga sa pamahalaan. Gagamitin ko po ang oversight functions ng Congress para to hold accountable policemen, mayors, barangay officials who will not implement strictly RA 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang anti-drug campaign po, kabisado ko dahil 2009 when I became Executive Director of the Contra-Droga Program of the Dangerous Drugs Board, PIDEA, under the office of my father when he was Undersecretary, itinatag po namin sa iba't ibang lokalidad ng Pilipinas ang mga anti-drug abuse councils nila, barangay anti-drug abuse councils, anti-drugs abuse board, at tinulungan po namin ang mga mayor, police at opisyal ipatupad ng maayos ang drug clearing operations at preventive education na nakalagay po sa saligang batas. Ang laban po kontra droga ay dapat pinangungunahan ng mga mayor at pulis at barangay. So pag hindi nila ginawa yan, they can be charged for dereliction of duties and even cuddling. Dahil pag hindi mo hinuli, yung alam mo masama, cuddler ka, sabi ng batas. Ang droga po, I was Councilor of Manila and I chaired the Committee on Police, Peace and Order, Fire and Public Safety. Walang droga, krimen na lalaganap sa isang syudad maliban pinapayagan actively or passively ng mayor at pulis. Wala po. Dahil walang krimen at illegal or krimen at kriminal na nakapapanira or nakatira at nagsusurvive sa isang lungsod, isang barangay na hindi alam ng barangay chairman at ng pulis. Lahat kilala nila yan. Or 99% ng mga magnanakaw, mamatay tao, rapist, drug lord at drug pusher, kilala yan ng pulis at ng barangay. At trabaho nila na supilin yan. Ngayon, ang pulis, hindi yung makapagtatrabaho yan, pag natatakot, baka yung hulihin nila, may backer sa taas. Yan o ang reklamo ng mga pulis, mayor at governor ngayon. Dahil pag tinatanong ko sila, Mayor, bakit yung mga mayor, governor nagreklamo sa akin? Boss, grabing droga talaga. Nagugulat ako, reklamo. Ba't tayo reklamo, mayor, governor? Reklamo na grabe droga. Eh ako, konsehal lang ako, nilinis ko yung lugar namin eh. Hindi na ako konsehal nun. Pinalayos ko lahat ng pusher addict doon sa lugar namin eh. 72 po yun, pinatawag ko. Sabi ko, isa lang matitira sa atin dito, maglilinis ako. Kayo or ako yun, pangako ko sa inyo. Sabi ko, so kung hindi nyo kaya itigil yung trabaho nyo, umalis kayo sa lugar ko, kaya ihahatid ko na kayo sa langit. 2009 po yun. Batang-bata pa, mas bata pa ako. Ayaw nyo, sabi ko, pastor ako, yung sasama sa akin, tulungan ka magbagong buhay, bigyan ko yung trabaho. Pag-aralin ko anak nyo. Pero hindi na magpapapigil, bibigay ko na kayo sa mga pulis. Ayun, no-operate ko. Isang araw po, linis yung lugar ko. Sa Malacanang, linis. 72 adik. Halos lahat umalis. Yung natira na 10%, yun na po ang pinag-aral ko, binigyan ko ng trabaho, naging barangay. Makatulong sa barangay. Hanggang nakapagtapos po ang mga anak. Tumigil. Nalinis. Hindi pa ako mayor nun. Mayabang lang ako. Yung mayor pa, sabi sa akin ng isang governor, sir, dami na talagang droga ngayon, nagbalikan. Sabi ko, sir, Gov, wala ka bang pulis? Hindi, mayor, meron, pero ba't di ka mag-drug clear eh? Hindi. Ayaw mong trabaho ng mga pulis, tatakot dahil baka raw may connection. Hindi, patanggal mo. Sabi gano'n, hindi, okay naman yung pulis.
Hindi magtatrabaho ang pulis kung may kinatatakutan sa taas eh. Mamaya inuhuli nila, bata pa lang kung sino sa taas, sila pa natanggal. Ako po, ito ang condition ko sa kanila. Saan ang drug list? Kunyari ako nandun. Drug list, nasaan? Lahat ng commander. Drug list, provincial and city command, drug list, labas. Pag wala kang drug list, umalis ka sa pwesto mo, wala kang kwentang pulis. Wala kang drug list, hindi mo kilala kung sinong kriminal at drug lord dito, wala kang ginagawa. Lahat ng pulis may drug list or dapat may drug list. Kasi ang barangay, naka-blatter lahat sa barangay ang nuwisan sa barangay. Kinukuha ng pulis yan, kaya may record sila niyan. Tama? Pag may record ka niya, siyempre, sir, meron lahat yan. Magaling naman ang mga pulis eh. Meron yan. Labas ang record yan. O sige. Babalik ko sa kanila eh. I'll give you 1 month to clean that up. Mamili ka. Sino may iwan sa pwede? Sino may iwan dyan? Ikaw o sila? O, pagka patong yung mayor mo, sabihin mo dito, kakasuhan natin. Ganun po eh. Someone has to do that eh. Kahit Congress lang po yan. Siyempre, iba yung presidente ang gumagawa niyan. Pero ito, party list lang naman po ang tinatakbo namin eh. Diba? Pag hindi ko makuha ng ganung usapan, bigay ko na sila kay General. General, yan, patayin mo na lahat. Biro ko lang po yan. Pero, ganun, expose tayo lahat sa danger eh. Nakakatakot na eh. Diba? Nakakatakot na eh. Kasi yung pati police takot eh. Yan. Why do we do that? So, dalawang bagay po ang diniscuss ko, peace and order and anti-corruption pork barrel. Tigil po talaga natin yan. Huwag natin sayangin ang pera ng bayan. Nagagalit. Pagka nag-corruption kayo, dadami na naman ng illegal activities. Dahil lahat nababayaran. Dumami ang illegal activities, ang gulo na naman ng pamayaran. Pasok na naman droga, pasok ang kidnapping. Ang kikidnapping na naman, Diyos ko. Tapos bini-video pa ngayon, pinuputol yung daliri ng bata. Gobyerno lang po may kapangyarihan pumigil dyan eh. Kaya nga nagwawala ng mga former soldiers natin eh. Wala namang kahit na sino sa atin na may kakayanan, tigilin ang droga at korupsyon maliban sa gobyerno. Kaya nga yung mga sundalo natin eh, nagwawala na, mga former soldiers nagwawala na. Dahil yung mga sundalo natin at pulis, syempre nagtatrabaho yan, natatakot yan sa mga nakasapwesto eh. Kaya mabuti may election. So, yun po ang aking background para magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng proyekto. Pag kami po ay nanalo sa pwesto, ito po ibabatas namin ito. And I prepared a presentation for all of you. Hindi ko pinapakita sa lahat. This will be the first time that I will be showing this in public. Ito po ang plano ni Bisaya Gyud party list pagka tayo po ay nanalo. Para umasenso ang ating bansa. Asan ba yun? Ay, hindi po ako kumandidato sa party list para maging congressman, hindi po. Kaya ako kumandidato sa party list para maisulong sa pamahalaan ulit yung advocacy yung ganito at yung mga sinabi ko at maitulak po natin to para maraming Pilipino magkaroon ng trabaho at masenso ang ating bansa. Para po sa inyo. Maraming mga bro, mahina ang please. Sorry ah. Hindi, nakatodo na dito sa dito. Ikaw kababayan. Ako po si Chairman Grego Belli, first nominee ng Bisaya at Mindanao. At sa matagal na panahon ng aking paglilingkod, napatunayan ko na totoong lagi na lamang huli sa programa, plano at progreso ang mga kababayan natin. Kaya ngayon, maharap ako sa inyo
na may dalang isang panawagan para sa pagbabago. Ito ay isang revolusyonaryong hakbang na magpapalaya sa ating bayan mula sa talagala at kawalan ng pag-asa. Tatatag natin ang business islands at global city. Ito ang sagot sa matagal na nating panawagan para sa tunay na unlaran. Naririto ang ating. Ang business island ay lupa na walang land acquisitions, walang real property tax, walang red tape at walang korupsyon. Sa loob ng 30 minuto, makukuha mo ang permit mo. Tulad ng sa mga unlad na bansa sa mundo. Bakit natin papasanin ang bigat ng buwis at gastos na pumipigil sa pag-usbong ng negosyo? Bakit natin pahihirapan ang mga negosyante sa pagkuha ng permit? Tatanggalin natin ang lahat ng balakid na ito. Sa bayan ng mga Bisaya, magsisimula ang bagong bukas. 10% flat rate tax after 3 years. Hindi natin pipigilan ang tagumpay ng mga negosyante. Bibigyan natin sila ng pagkakataong lumago, makabawi, at makapag-ambag sa bayan. Dito aasenso ang Pilipinas. Mga pabrika, daungan, paliparan, at infrastructure na magpapakilo sa ekonomiya. Magiging sentro ang Visayas ng komersyo, isang gateway sa Pilipinas ng mundo. Sa business islands at global city, kumpleto ang komunidad. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa tao. Mga bahay, ospital, eskwelahan, simbahan, lahat ng kailangan para sa isang marangal na buhay narito. Mabilis, walang red tape, isang otoridad, isang proseso, wala ng perwisyo, wala ng pagkakaantala. Ang progreso ay para sa lahat, hindi lamang sa Manila. May seguridad at mayroong trabaho. Higit sa lahat, 7 milyong trabaho ang bubuksan natin para sa mga Bisaya at marami pang iba para sa buong Pilipinas. Higit pa sa trabaho, ito ay dignidad, pag-asa at kinabukasan. Mga kababayan, ito ang ating panahon. Ang business islands at global city ay hindi lamang proyekto. Ito ay isang paninindigan na kaya nating tumindig bilang isang bansang malaya at makapangyarihan. Walang mahirap na hindi natin kaya. Walang Pilipinong may iwan. Ang tagumpay ng Bisaya ay tagumpay ng buong bansa. Magkaisa tayo. Abutin natin ang pangarap panahon na para ipakita natin sa mundo ang lakas ng mabuhay ang mga Bisaya. Mabuhay! Salamat po. We have to compete, salamat po. We have to compete with our neighboring countries. Hindi ko mangyayari ito pag walang peace and order. Peace and order muna. Tatatag natin ang mga business islands and business global cities all over the country na merong kailangan ng trabaho. We will produce, work to produce 7 million jobs. So, lahat ng mga nakatiwangwang na isla dyan na hindi nyo na ginagamit, yun ang hihingin ko sa gobyerno. Bigay nyo na sa akin yan. Diyan ko ilalagay ang mga daungan, airports, seaports, pabrika at industriya, babahay, simbahan, eskwela, ospital. Ilalagay po natin dyan ng walang gastos ang gobyerno. Bibigay natin ang lupa ng walang bayad, ang walang real property tax holiday sa mga mamumuhunan for years, 3, 10, 15 years, and then 10% flat tax. Depende sa laki ng kanilang dadaling puhunan dito. Pero dito nila itayo lahat ng kanilang mga pabrika, lahat ng kanilang mga, dito nila ipagawa yung mga airport natin, seaport natin. Yun pa lang po, trabaho na yan na mabibigay. At ang kondisyon, ibigay ko sa iyo lahat ng incentives na to, pero ang lahat ng trabaho, bibigyan mo ako dito. 7 milyon trabaho para sa mga Pilipino. Hindi lang po mga Bisaya. Of course, Bisaya, kita ko, we will look after
prioritize the Visaya, pero lahat ng Pilipino dito, kahit to sa norte, maglagay tayo ng mga global cities. Kung wala silang isla, global cities, mga bundok na nakatiwangwang po dyan, yan natin gawin mga global cities para magkaroon ng trabaho po ang mga Pilipino. Pangalawa, all over the Philippines po, pag nanalo sa Visayas Youth, magtatatag po tayo ng mga action centers. In fact, meron na po ako kaming mga action centers all over the Philippines, na ito po ay magiging takbuhan ng mga Pilipino na mahanap ng tigapagtanggol nila, mga inaapi, ng mga abusadong opisyal, abusadong polis. Maglalagay po ako ng mga abogado roon, mga sundalo at mga tao na harap sa inyo para kunin ang kaso nyo, tugisin mga opisyal na nag-aabuso ng kanilang pwesto. Meron na pong magtatanggol sa inyo. Pangatlo po, magpapalagay kami ng mga, gagawa po ako ng batas na maglalagay ng mga may sweldo ng mga abogado sa lahat ng mga kulungan sa buong Pilipinas. Hindi po lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na ako ay anak ng isang pastor na dating hoodlum, si Grepor Butch Belica, the most notorious juvenile delinquent of the 60s, one of the most feared gangsters inside prison, at leader ng komunismo sa loob ng kulungan na nagbagong buhay, naging pastor hanggang naging sekretaryo, commissioner, undersecretary at konsehal. Nagbagong buhay po ang tatay ko. At kung hindi nakalaya ang tatay ko, wala ho kami lahat. So, lagi kong tinatanaw yan na aming pinagsimulan. So, pag tayo po nanalo, ang dami ko, umiikot po ako sa kulungan, nakita ko na ang daming mga preso dyan na pwede nang lumaya, na-serve na sentensya, pero dahil walang abogado, nakakulong pa rin. Kaibigan nga natin si Pastor Kibuloy, wala namang kasalanan, kinulong. So bibigyan po natin ng mga abogado yan, maglalagay po ako ng mga 2 abogado sa kada BJMP para may mag-asikaso ng mga kaso nila na walang abogado at mabigyan sila ng bagong buhay. So hopefully po ito ay ating pong magawa lahat when we have the chance to, I will put this all into law. And one thing more, and including po yung ating bloggers and internet users sa Magna Carta Act, isusulong po natin yan dahil internet age na po ngayon. And yung speaking redress against government, speaking our heart and our mind against abuses of government strengthens democracy in our country. Diba? So kailangan natin palakasin yan. Of course, hindi ako magpe-peddle ng mga libelous statements, but we will be there to protect the law. Para po tayo, mga internet users, ito na nga lang ang ating kayang gawin dahil hindi naman tayo, wala naman tayo sa pwesto, pipigilin pa. Diba? Ano na nga ito Ano pa tawag nito? Pag-ibig sa bayan na nga ito. Ginagawa natin, wala naman tayong bayan dito, pero iipitin pa. So, yan po, maraming salamat. I'm done with my statements. And sorry, General, madaldal talaga pastor naman. So, gusto kong pakilala rin sa inyo ni General lang na sarili. Tapos we'll open ourselves to questions if you have. And then, maraming salamat po.